Hello everyone! My name is Annabelle at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano namin nadala ang aming sasakyan mula Baguio papunta ng Palawan. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo yung kung ilang araw kami bumiyahe, yung mga oras ng mga biyahe namin, kung ano yung mga ginamit namin ng mga ferries, kung ilan yung distansya, at kung magkano yung mga binayaran namin, yung mga proseso, gano'n. And syempre, kung ano yung mga nakita namin along the way. We traveled 5 days at dinaanan namin ang mga 14 provinces. So, bali ang rota namin, nagsimula kami sa Baguio, papuntang Manila, then to Batangas, then to Katiklan, then stay kami sa Boracay ng mga 2 nights. Then nagtuloy kami sa Iloilo. Then from Iloilo, nag-stop over yung ferry namin sa Cuyo Island. Then from Cuyo Island to Puerto Princesa. Importante po na bago pumunta ay kailangan tumawag muna sa mga ferries para ipa-reserve ang sasakyan. Lalo't may dala kaming sasakyan, so kailangan daw tumawag kasi kung hindi baka fully book na sila pagdating namin doon at hindi kami i-travel. So tinawagan ko muna yung mga ferries 3 days bago kami bumiyahe para i-confirm at i-reserve ang aming sasakyan at kung ilang pasaheros ang dala ng sasakyan. Nagpa-reserve ako sa Starlight Ferries para sa rota namin ng Batangas to Katiklan. At sa Montenegro Shipping Lines naman yung sa Iloilo to Cuyo Island to Puerto Princesa papuntang Palawan. Kapag may mga katanungan po kayo pagkatapos nung mapanood ang video na ito ay mag-comment lang po kayo sa video na ito para masagot ko kayo sa mga katanungan. And don't forget to subscribe na rin po para updated po tayo sa mga iba pa naming travel hacks. Ang dala naming sasakyan o ang gamitin naming sasakyan ay Toyota Hilux Surf. 4x4 siya dahil sa Palawan, maraming mga off-roads. Kung gusto mong mag-adventure at pumunta sa mga liblib at mga magagandang lugar sa Palawan, ay mga 4x4 na sasakyan lang ang nakapunta. Kaya ito po ang pinili namin na dalhin sa Palawan. Yan, kasama ko sa biyahe ang aking pinsan, si Ate Bridgie, at ang kanyang asawa na si Kuya Fernando at siya na rin ang maging driver namin. So tara, samahan. Sa Batangas Port, mga past 12 noon na. At dahil maaga pa kami, actually 7 o'clock yung departure ng kinuha ko sa reservation. So dahil maaga kami, nagtanong-tanong lang muna kami sa guard kung anong mga expect namin sa loob ng port. Then pinalabas muna kami dahil kailangan muna namin kunin ang aming ticket o bayaran ang aming ticket sa
Starlight sa kanilang booth sa labas ng terminal. So ito ang mga dapat gawin bago pumasok sa port. Ayan, so pumunta lang sa ticket booth ng Starlight. Nasa labas lang siya. Tanong na lang doon kung saan banda. And then, tanungin lang naman nila kung yung, ano yung binigay mo na plate number ng sasakyan na ginamit mo during the reservation. Dahil hindi muna kami nagbayad during the reservation. Dito kami magbabayad sa kanilang booth. Then, bayaran kung ano man yung mga dapat bayaran. Sa case namin, dahil SUV type yung sasakyan namin, ang binayaran namin ay mga 15,600, including driver na po yun at ang kanyang meal. Dahil may additional 2 passenger, binayaran din po namin yun, which is 1,800 bawat isa. Bumalik ulit kami sa port mga bandang 3:00 ng hapon dahil nag-ikot-ikot nga muna kami sa labas dahil nga masyado kaming napaaga. Excited syempre. And then, yan, pinakita lang namin yung ticket namin sa guard, then pinapasok kami. Then sinabihan kami na pumila na kami doon sa mga sasakyan na sasakay ng ferry. Dahil napaaga nga kami, hindi masyadong mahaba ang pila, although may mga nakasabayan na kami, mostly mga malalaking trucking o mga logistics truck. And then, pinagbayad kami ng terminal fee, mga 129 pesos. Then, pinapila na kami sa inspection area dahil i-inspect pa yung sasakyan. After ng inspection, tinuro na sa amin kung saan kami dapat pumila. So sa port, depende kung saan ka kasi papunta, kung sa Katiklan, o sa Mindoro, o sa Cebu, o diretso ng Iloilo. So may mga designated area na po yun. So dahil papunta kami ng Katiklan, pumila po kami doon sa lane ng mga sasakyan na papuntang Katiklan. Ito ng mga resibo ng mga binayaran namin, tsaka yung mga boarding pass namin. So, nandyan lang yan, nakatambay dahil anytime, pupunta na yung mga trabador ng port at tatanungin yung mga documents. Di namin alam kung saan dito ang tatanungin nila. So, inipon lang namin lahat. At dahil maaga pa, mga 5:00 pa daw sila mag-start na magpapasok ng mga sasakyan at uunahin muna nila yung mga malalaki. So, mag-antay lang kami. May mga kainan din naman may pwede kang bumili ng mga pagkain sa loob pero hindi dapat iwanan ang sasakyan. Kailangan may tao na nakabantay sa sasakyan dahil bawal iwanan. So, salitan lang muna kaming kakain. Okay. Ya, atrás. Private, atrás. Ay, sorry po. Dahan lang po kayo. Welcome aboard. Welcome aboard po. Breathing in, breathing out, pushing past every doubt. Know these streets blind, but I can't find the way I need to go. Familiar in every way, facing your every frame. Nothing here's changed, but you don't know me anymore. I've been dreaming of this moment and counting down the days.
standing on your sidewalk. I don't know what to say, 'cause I run faster than I ever have, falling down without a place to land. Lost hope, a time or two, lost friends, finding a way back to you. Broken down and I may never mend, still not certain where the story ends. Miles and miles upon this road, a million more to go, but I'm coming home. Whoa, whoa, whoa. Coming home. Whoa, whoa, whoa. Tell me, would you believe everything that I've seen? Never could dream the lands I've wandered through. You know, I've been dreaming of this moment and counting down the days. Wish I could say different, I'll never be the same. I run faster than I ever have, falling down without a place to land. Lost hope, a time or two, lost friends, finding a way back to you. Broken down and I may never mend, still not certain where the story ends. Miles and miles upon this road, a million more to go, but I'm coming home. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. And if I seem Stop over muna kami sa Katiklan at mag-venture muna kami sa Katiklan. Pasyalan namin yung mga lugar dito ngayong araw na ito. Then later on, punta naman kami sa Boracay, which magstay kami doon ng mga 2 gabi. So dahil umaga, punta muna kami ng viewpoint dito. Doon kami magagahan. if I seem nervous and anxious or pacing impatient, it's taking my all to stop breaking down. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Oh, I run faster than I ever have, falling down without a place to land. Lost hope, a time or two, lost friends, finding a way back to you. Broken down and I may never mend, still not certain where the story ends. Miles and miles upon this road, a million more to go, but I'm coming home. Whoa, whoa, whoa. I'm coming home. Whoa, whoa, whoa. I'm coming home. Whoa, whoa. Oh, but I run faster than I ever have, falling down without a place to land. Broken down and I may never mend. Oh no, no, just to get to you. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. So ayan, it's time to park na our car dito sa Katiklan para makapag-jetty na kami papunta ng Boracay. Yan, may mga allotted na car parking dito sa labas ng Katiklan Port. Yan yung mga sasakyan. Dahil bawal nga magdala ng sasakyan o kahit na motor sa Boracay. Kailangan yung mga yung mga allowed lang talaga yung mga sasakyan na papuntahin doon. Hindi ka basta-basta magdala ng sasakyan doon. So mga 2 nights po kaming mag-parking dito. Thank you, Boracay, for having us. We enjoyed being here.
And now, it's time to go back na to Katiklan Port para ituloy namin ang biyahe namin to Palawan. Ituloy namin ang biyahe namin papuntang Iloilo naman ngayon via Capiz. So, syempre, ang maging guide namin ay si Waze. Aklan River. We are crossing Aklan River. Capiz. Wow. Approaching Capiz. Kapis na kapis. The heart of Capiz. After long 5 hours na biyahe namin of the long and winding road, wow, buti na lang, di kami nawala. At dire-diretso lang yung biyahe namin. So, nakarating na kami ng Iloilo Port. Papunta na kami ng Palawan. Biyahe ay nakadepende sa kung ito ay low tide o high tide. So, antayin muna nilang mag-high tide bago aalis ang ferry. Yan. So, at kailangan na nilang ipwesto rin yung mga sasakyan. Medyo maliit yung ferry ng Montenegro na to. Hindi katulad ng sinakyan namin from Batangas to Katiklan na sobrang laki. Siguro mga 20 cars lang siguro ang kayang dalhin ng ferry na ito. Medyo magulo ang proseso sa port na ito. Lahat ng tanong mo ay di nila masagot dahil nga nakadepende daw sa low tide o high tide. Halimbawa, kahit na nakapila na kami sa labas, hindi pa rin nila pwedeng ipasok ang sasakyan dahil nga mababa pa daw ang barko at hindi pa kayang magpasok ng mga sasakyan. So, hindi mo alam kung anong oras na aalis yung barko. Pero ang kagandahan, pwede kang magpahinga sa loob, maghanap ka ng kahit na anong bakanteng bed at matulog ka doon. So, lumapit po ako sa isa sa mga staff ng Montenegro at tinanong ko yung aming reservation. So, sinabihan lang kami na basta ipila lang muna namin yung sasakyan at magantay lang kami ng next instructions from them. So, sobrang pagod, nakatulog kami sa bed na nakita namin na bakante. Di na namin alam kung anong oras.
Tas may gumising na lang sa amin para i-settle daw yung mga pamasahe dahil naka-ready na ang barko na aandar. So, pumangon kami at nagbayad ng pamasahe ng sasakyan at pamasahe na rin namin at para ma-assign na rin sa amin kung saang bed kami matutulog dahil ito ang magiging tulugan namin ng 2 gabi. Ngayong gabi at bukas ng gabi dahil ito rin ang gagamitin namin hanggang sa dumating kami. Breathing in, breathing out, pushing past every doubt. Know these streets blind, but I can't find the way I need to go. Familiar in every way, my face in your every frame. Nothing here's changed, but you don't know me anymore. I've been dreaming of this moment and counting down the days. Standing on your sidewalk, I don't know what to say. 'Cause I run faster than I ever have, falling down without a place to land. Lost hope, a time or two, lost friends, finding a way back to you. Broken down and I may never mend, still not certain where the story ends. Miles and miles upon this road, a million more to go, but I'm coming home. Whoa, whoa, whoa. Coming home. Whoa, whoa, whoa. And ang sasakyan namin, super excited na makalabas at makapag-adventure na sa Palawan. O diba? Tell me, would you believe everything that I've seen? So Never bago could kami dream the pinalabas ay pinapunta muna kami sa office
para kumuha ng clearance. Parang clearance para sa sasakyan to exit the port and to enter the city. And kinuha lang naman yung mga boarding pass, ticket, yung document ng sasakyan like ORCR, registration, deed of sale, yung mga ganon. Mga basic pa na documents ng sasakyan. So, walang problema. So, nakalabas na kami ng port. Wish I could say So, thank different. you for watching. Don't forget to subscribe para ma-update po kayo sa kung ano mga maging buhay namin dito sa Palawan. Faster than I ever have. Falling down without a place to land. Lost.